Dahil lang napag-alitan ng ama na wala siyang silbi, nagpa siya ang batang lalaki na lumayas ng bahay. Hindi niya inaasahang hindi pa siya nakakalayo ay natanggal na ang kadena ng kanyang bisikleta. Habang ibinabalik niya ang kadena, hindi sinasadyang nakakita siya ng isang eksena na nagpabago sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, isang matapang na ideya ang pumasok sa isip niya, kung malalagyan kaya ng makina ng kotse ang bisikleta. Hindi ba mas magiging magaan ang pagtakbo nito? Agad niyang ikinwento ang ideyang ito sa kanyang kababatang kapatid na si Harley. Ngunit si Harley, na may formal na pagsasanay sa teknikal, malinaw na hindi ako sang-ayon sa ideyang ito bago mo pa man sabihin kung para saan. Ang paggawa ng makina, kahit anong klaseng makina, ay isang malakihang proyekto. Nakagawa ka na ba ng makina ng tren? Isa lang akong draftsman. Kailangan ito ng metalurhiya, kaalaman sa combustion, mga makinarya, at pati na puhunan. At wala tayong kahit ano, Harley. Magkakilala tayo simula pagkabata. Magkakilala na tayo mula noong tayo ay mga sanggol pa lang. Ipinanganak ka para gawin ito, alam mo yan. Matapos ang maraming pangungumbinsi ni Davidson, lumapit sila sa may-ari ng isang lokal na shop ng bisikleta. Umaasang makahanap ng pagkakataong makipagtulungan habang nakikinig sa dakilang plano ng dalawang binata. Ang unang reaksyon ng boss ay tumanggi. Tutal, masyadong marami ang mga manloloko kaya agad na binago ni Davidson ang kanyang estratehiya. Binalak niyang gamitin ang karapatan sa pagpapangalan para kumbinsihin ang kausap. Maaari nating pangalanan itong Davidson Harley Moco. Ang pangalan ko ang nasa huli, kayo ang huling lalabas, sir. Ibibigay din namin sa inyo ang malaking bahagi ng shares. Kilala ko kayo, pero hindi ito uubra. Hindi kakayanin ng frame ng bisikleta ang malakas na horsepower. Sa sandaling iyon, paano malalaman ng amo na tinanggihan niya ang isang napakagandang kinabukasan? Dahil walang gustong mamuhunan, nagpa siya ang dalawa na humanap ng ibang paraan. Lihim silang pumasok sa isang teatro. Habang nakatuon ang lahat ng mata sa mahahabang binti na nakasuot ng itim na medyas. Sa entablado, naakit si Harley sa makina sa ilalim ng mga binti. Agad niyang kinuha ang kanyang maliit na notebook at isinulat ang mga pangunahing punto. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis silang natuklasan ng mga gwardya na nagpapatrolya. Matapos masampal, pinalayas ang dalawa. Ngunit sa kabutihang palad, maganda ang memorya ni Harley at matagumpay niyang naiguhit muli ang disenyo ng makina. Pagkatapos ay nilinis ni Davidson ang lumang bodega ng kanilang pamilya. Mula ngayon, dito magsisimula ang paglipad ng kanilang mga pangarap. Ngunit kasabay nito ang pagdating ng mga problema, wala silang anumang pyesa na kailangan para makabuo ng makina, kaya napilitan si Davidson na kumuha mula sa pabrikang pinagtatrabahuhan niya. Paunti-unti niya itong inilalabas, at niligawan pa niya ang matandang trabahador sa paggawaan gamit ang masarap na alak para tulungan siyang gumawa ng kaha ng makina. Habang maayos ang takbo ng lahat, biglang nahuli si Davidson ng kanyang kuya na isang manager. Dati na siyang ilang beses na isinumbong ng kanyang mga katrabaho. Hindi na kita kayang pagtakpan ngayon. Binigyan kita ng leksyon sa harap ng maraming tao. Pero sa loob-loob niya, mahal na mahal pa rin niya ang kapatid niya. Matapos bugbugin, hinayaan pa rin niyang dalhin nito ang mga pyesa. Sa ganitong paraan, sa pagtutulungan nilang dalawa, sa wakas ay nabuo na nila ang unang makina ng motorsiklo. Maingat na nilagyan ni Davidson ng gasolina ang Harley, habang may tiwalang pinaihit ni Harley ang hawakan. Umayos ka, sige na, kaya mo yan, Diyos ko, nagtagumpay ka. Ano iyon? Anong nangyari? Masyadong simple ang ating makina. Kailangan natin ng mga piyesang may tumpak na pagkakagawa. Davidson, hindi na tayo pwedeng magtagpi-tagpi lang. Madaling sabihin, pero pareho kayong walang-wala. Wala kayong perang pambili ng mga kailangang pyesa. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, biglang naalala ni Davidson ang kanyang pinsan na si Walter. Hindi lang siya isang may-ari ng sakahan, isa rin siyang dating mekaniko sa Riles. Kung makakakuha lang sana sila ng tulong mula sa pinsan niya, ay wala na tayong magiging problema. Kaya pinasulat mo kay Harley ang isang liham na nagsasabing nakagawa ka na ng isang napakalakas na motorsiklo na kayang pumunta sa kahit saang sulok ng mundo. At ang inisyal na benta ay aabot ng daan-daan. Ngayon, kailangan lang ng kaunting puhunan mula sa pinsan mo, at yayaman na kayong dalawa. Huwag kang maging mapag-imbento, Davidson. Siguro tama ka, ang inisyal na benta ay aabot ng libo-libo. Halatang hindi nagtitiwala si Walter sa kanyang pinsan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang negosyo ng bukid ay lalong bumababa. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan, kaya't sa isip na subukan ito ng isang beses. Pumunta siya sa luma at sira-sirang pagawaan ni Davidson. Nang makita niya ang bisikleta na ibinebenta ni Davidson, hindi man lang ito matatawag na semi-finished product, agad na naramdaman ni Walter na niloko siya. Galit siyang pinagalitan si Davidson. Nang akmang tatalikod na siya para umalis, ang blueprint na nakasabit sa dingding ay biglang umakit sa kanyang atensyon. Ang drawing ay napakadetalyado.
Bawat bahagi, bawat linya ay nagpapakita ng talento ng gumawa. Si Harley, pati na rin ang malalim niyang pag-unawa sa mga makina. Bilang isang dating mekaniko ng riles, si Walter ay lubos na humanga sa talento ni Harley pagkatapos noon. Nakita rin niya agad ang mga depekto ng motorsiklong ito. Halimbawa, ang madalas na pag-aberya ng makina, ang pagkalas ng kadena sa likuran, at iba pang mga problema. Buong tapang niyang iminungkahi kay Harley na i-adjust ang ignition timing at palitan ang kadena ng belt, na ginagamit sa mga traktora, bagamat hindi ito magandang tingnan. Ngunit naging epektibo ito pagkatapos ng magdamag na pag-aaral nilang tatlo. Sa wakas, madaling araw nang matagumpay nilang naikabit ang makina sa bisikleta. Ganoon isinilang ang kauna-unahang motorsiklong Harley sa mundo. Lumabas agad silang tatlo para simulan ng isang tensyonado pero kapana-panabik na pagsubok. Hawakan ang intake valve, hawakan mo lang, itulak, pindutin, napindot mo na ba? Oo. Sige pa, padyakan ng malakas, ayan, nakagawa tayo. Hindi na tayo mahuhuli kailanman. Sumpa ko, ang exam ko, ngayon ang araw ng pambansang pagsusulit sa kolehiyo. Bagamat, nagmadaling pumunta si Harley sa testing center, hinarang pa rin siya ng proctor sa pinto dahil sa sobrang pagkahuli. Ang pangarap niyang makapagkolehiyo ay kailangan munang ipagpaliban sa susunod na taon. Kasabay nito, si Walter ay sabik na sinusubukan ng bagong sasakyan. Sa panahon na ang mga bisikleta ay nasa lahat ng dako, ang umuugong na motorsiklo na ito ay agad na nakakuha ng atensyon. Huminto pa ang mga babae para maghiyawan sa pagsakay sa bakal na kabayong ito. Mabilis na nagmaneho si Walter patungo sa malawak, at bukas na labas ng bayan, lubos na tinatamasa ang nakakapreskong pakiramdam na dulot ng bilis. Nararamdaman ang malamig na hangin na humahagibis sa kanyang tainga, sa sandaling iyon. Tila nakawala siya sa lahat ng tanikala at ganap na nakiisa sa malawak na kalikasan. Hanggang sa maubusan ng gas ng 3 beses, saka lang niya nanghihinayang na itinulak ang motor pabalik sa talyer. Hindi niya maitago ang kagalakan sa kanyang puso at masiglang ibinahagi kay Davidson. Ang kakaibang karanasang iyon at sabik na nagmungkahi, na agad silang magsimulang magsaliksik at bumuo ng susunod na henerasyon ng motor. Upang mauna silang sumikop sa merkado, pagkatapos ay naghain si Walter ng mas mapanghamong problema. Kaya ba nating higaitan ng bilis ng mga kotse gamit ang motor na ito? Bagamat nagsisisi pa rin si Harley dahil sa pagpalampas sa pagkakataong makapag-eksamen. Ngunit pagdating sa pagganap ng sasakyan, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata sa kumpiyansa. Hindi talaga natin ito magagawa ng mas mabilis, ngunit kung mayroon tayong pera, syempre, oo, tiyak na magagawa natin ito. Nang matapos ang kanyang sinabi, hindi na nag-atubili si Walter. Hindi lang niya ibinigay ang lahat ng pera niya, kundi determinado rin siyang ibenta ang bukid. At ilagay ang lahat ng pera doon, dahil sa nakaraang biyahe. Lubos niyang naramdaman ang malaking potensyal ng Harley Davidson. Ang ating motorsiklo ay dapat na mas malaki, mas malakas, at mas mabilis. Kahit na nagawa na natin ito, gusto kong makarating ito kahit saan. Makapunta sa anumang sulok ng mundo. Hindi lang ito ang pangarap nila, kundi ang kaluluwa ng Harley Davidson. Sa hinaharap, nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon na ituloy ang kalayaan at pagnanasa. Gayunpaman, habang sinusubukan nila ang mas malakas na makina, ang kaibigan nilang si Eddie ay biglang sumakay ng Indian na motorsiklo. Lumitaw. Dapat mong malaman na ang Indian noon ay ang hari sa larangan ng bisikleta. Ngayon ay sumali na rin sa koponan ng pagbuo ng motorsiklo. Dahil dito, pinagpawisan ng malamig si Walter at ang lahat. Dahil sa matinding kompetisyon, napilitan si Harley na maging abala sa paggawa ng mga disenyo tuwing araw. Tuwing gabi naman, nagbubuhos siya ng oras sa pagbuo at pagsubok nito. Matapos ang ilang araw at gabing walang tigil na pagtatrabaho, sa wakas ay matagumpay nilang naisagawa ang pananaliksik para sa bagong henerasyon ng frame at makina ng motorsiklo. Ngunit may isang mahirap na problemang hindi pa rin neresolba. Ang carburetor ay laging nagbibigay ng sobrang gasolina sa makina, na nagiging sanhi ng hindi matatag na performance. Sa oras na lubos na nag-aalala si Harley, biglang iniabot ng kanyang ina ang isang liham mula sa universidad. Kinakabahang binuksan ni Harley ang loob at nakita ang liham. Nang pagtanggap sa kolehiyo na matagal na niyang inaasam, naluha ang kanyang ina at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, labis na ipinagmamalaki siya. Gayunpaman, nang ipaalam ni Harley ito sa dalawa pa, agad na nagalit si Walter. Halos isinakripisyo niya ang lahat para sa motorsiklo ni Harley. Ngayon, ang pangunahing tao sa pananaliksik at pagpapaunlad ay gustong umalis para mag-aral. Hindi, nagbibiro ka ba sa akin? Malulutas natin ito. Inilagay ko ang lahat ng pera ko dito, at iiwan mo na lang ba kami ng ganoon? Lahat tayo ay nagbuhos ng pawis at pagod para rito. Ang pag-alis ni Harley ay walang dadang nagdulot ng matinding dagok sa pananaliksik at pagpapaunlad.
para matugunan ang problema sa supply ng gasolina. Wala nang nagawa si Davidson kundi lakasan ang loob na lapitan muli ang dati niyang amo sa pagawaan para humingi ng tulong. Kung maaari bang umutang muna ng ilang pyesa, ngunit hindi niya alam na ang amo niya ay isa na palang eksklosibong dealer ng mga motor na Indian. Siyempre, hindi niya tutulungan ang kanyang karibal. Sinasadya niyang ibigay kay Davidson ang isang sirang carburetor. Nakita ito ni Eddie na nagtatrabaho roon at agad na sinenyasan si Davidson na umuwi at siguraduhin Paytang na nito ng mabuti kay Harley, pero hindi nakuha ni Davidson ang ibig sabihin ni Eddie. Pagkalipas ng isang linggo, nagplano ang bayan na magdaos ng karera ng motorsiklo. Ang pangunahing tagapag-ayos ay ang may-ari ng Indian motorcycle na si Hendy. Kahit sinabi niyang isa itong patas na kompetisyon, at ang mananalo ay makakatanggap ng premyong $10,000. Alam ng lahat na ginawa lang ito para lang sa motor na Indian, pero si Walter, para makuha ang atensyon, ay sagad na pinaharurot ang motor sa harap ng maraming tao. Para ipakita ang galing nito, ang resulta, sa sumunod na segundo, ay sumabog ang makina at nagliyab, kaya tawanan ng mga tao sa paligid. Pero dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ng dalawa, na kailangan nila ng isang mahusay na inhinyero. Kaya palihim na kinontak ni Walter si Eddie sa pag-asang makakuha ng totoong carburetor at inalok niya ito ng mataas na sweldo. $15 kada buwan para sumali ka. Matapos sumali si Eddie, mabilis na nalutas ang problema sa gasolina. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang panunukso ng tadhana. Nang subukan ni Eddie ang sasakyan, napansin niyang laging tumutulo ang langis ng makina. Sa pagkakataong ito, dinala ni Davidson ang kanilang unang customer. Ang tagpong ito ng pagtulo ng langis ay medyo nakakahiya para sa lahat. Ngunit sa kabutihang palad, ang customer na ito ay napakayaman at binayaran pa rin sila ng $50 na deposito para bilhin ang prototype na sasakyan na ito. Pero kailangan pa ring maresolba ang problema sa tagas ng langis. Napilitan ng dalawa na pumunta sa universidad para humingi ng tulong kay Harley. Umaasang matutulungan sila ng henyong ito na malutas ang problema. Ngunit matapos mag-isip ng matagal, tumanggi pa rin si Harley. Dahil para sa kanya, ang kasalukuyang yugto ay mahalaga para sa kanyang pag-aaral. Pero pagtalikod niya, tinanggap niya ang alok na internship mula sa ibang malaking kumpanya. Dahil dito ay nagalit ng husto si Davidson, ngunit sa pagkakataong ito, naging napakahinahon ni Walter at hindi man lang nagalit, dahil alam niya ang pag-aatubili ni Harley. Mayroon siyang kapatid na may sakit sa bahay na kailangan niyang alagaan. Mabilis na dumating ang araw ng karera, at ang magkapatid na Davidson ay umasa ng husto sa kasanayan ni Eddie sa pag-aayos. Dumating din si Harley sa pinangyarihan, ngunit galit pa rin si Davidson. Ayaw siyang pansinin. Sumunod, sumakay si Walter sa kanyang motorsiklo papunta sa arena. Ang malakas na ugong ng makina ay agad na umakit ang atensyon ni Hendy. Alam niyang magiging malakas na kalaban ito ng motorsiklo, kaya noong malapit na ang karera, ginamit ni Hendy ang dahilang masyadong mabigat ang motor para ay disqualify si Walter. Agad na nagprotesta si Davidson, pero dahil sila ang organizer, wala siyang magawa kahit gaano pa siya kagalit. Sa gitna ng karamihan, nagsignal si Harley kay Walter. Agad itong naintindihan ni Walter at itinulak ang kanyang motor palabas ng track. Mukhang sumuko na siya, pero nang pumutok ang panimulang baril, pinaarangkada ni Walter ang motor ng todo. Kahit mas malayo ang dadaanan sa labas, at mas lubak-lubak ang daan, naiwasan naman nito ang mga sagabal sa mga kurbada. Ang mga kurba ay handa na, malaya kang makapagpatakbo ng mabilis sa tuwid na kalsada, at ilabas ang bilis at hilig mo. Samantala, patuloy siyang nagpapabilis, sinusubukang ipakita ang pambihirang performance ng Harley sa lahat. Ngunit ang patuloy na pagtakbo sa labas ng kalsada ay hindi rin maganda. Kahit na manalo ka sa huli, maaaring sabihin na hindi maganda ang pagkapanalo. Kaya, nang malapit nang matapos ang karera, ipinagsapalaran ni Walter na sirain ang harang at makipagkarera sa ibang mga racer. Sa gitna ng pagtataka at hiyawan ng lahat, binuksan pa niya ang throttle sa maximum. Sa huli, si Walter ay dahil sa kalamangan. Ang nangingibabaw na puwersa ang nagwagi sa kampyonato ng karera. Ang labanang ito ang nagpakilala sa reputasyon ng motorsiklo ng Harley sa publiko, na nagpapakita sa lahat ng kanyang superior na performance at walang hanggang potensyal. Sa sandaling ito, masayang lumapit si Harley, na gustong ibahagi ang kagalakan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang paglikha ng motorsiklong ito ay dahil din sa kanya, ngunit, hindi man lang nagpasalamat si Davidson at sa halip ay mahigpit siyang pinuna. Si Harley ay umalis na lang ng bigo. Sa pagkakataong ito, ang matalinong negosyanteng si Charlie ay lubos ding nabighani sa karisma ng mga motorsiklong Harley. Kusa niyang inilapag ang kanyang calling card sa ibabaw ng piano. Sa North America, ako ang pinakamalaking manufacturer. Hindi ba't parang nagdadala lang siya ng pera sa kanila nito? Para itaas ang kanyang halaga, nagmamadaling nagmalaki si Davidson, na ang una nilang batch ng mga produkto ay matagal nang naubos.
Paano naman maloloko ni Charlie ang maliit na gimmick mong ito? Matalino, di ba? Luma na ang damit mo, puno ng grasa ang sapatos mo, at wala ka pang calling card. Ang kumpanyang sinasabi mo ay gawa-gawa mo lang, di ba? Pero ang aming motorsiklo ay totoo. Bakit hindi natin pag-usapan kung paano natin gagawing mass production ng inyong Harley motorsiklo at ipamahagi sa mga dealer sa buong bansa? Si Charlie ay tunay na isang negosyante. Sa ilang salita lang, pinainit niya ang dugo ni Davidson. Pag-uwi ni Davidson, tiningnan niya ang $1,000 na tseke na ibinigay ni Charlie. Ito ang unang puhunan na natanggap nila. Agad na tuwang-tuwa ang magkapatid. Pagkatapos, ginamit nila ang perang ito para itayo ang unang pabrika. At sinimulang gawing totoong produkto ang mga motorsiklong Harley mula sa mga simpleng drawing. Kasabay nito, nasa sangandaan din ng buhay si Harley. Papagtapos na siya nang makatanggap ng nakakaakit na alok mula sa Ford Motor. Nangako sila sa kanya ng posisyon bilang technical director. Ngunit may kalakip na mahigpit na kondisyon, lahat ng kanyang mga patent ay dapat mapunta sa kumpanya. Ibig sabihin nito, ang kanyang talento, ang kanyang mga disenyo, at ang kanyang kalayaan ay habang buhay na makukulong. Sa loob ng mga pader ng Ford Moto, tila laging mahirap pagtugmain ang buhay at mga mithiin. Para mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya, napilitan si Harley na pumirma sa kontrata ng pagtatrabaho ng may mabigat na loob. Bago umalis, sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, pinuntahan niya ang magkapatid na Davidson upang magpaalam sa panahong pinagsamahan nilang magkakasama sa pagpupursige. Hindi niya inaasahan na ang isang sinabi ni Walter ay tatama sa kaibuturan ng puso ni Harley. Sinabi nito na anuman ang maging desisyon niya sa huli, ang motorsiklong Harley na ito ay habang buhay na magiging bahagi niya. Habang nakatingin sa motorsiklong pinuhunan niya ng napakaraming pagsisikap, nagmamakaawa si Harley na ibenta ito sa kanya, na tila ang paggawa nito ay makakapagligtas sa kalayaan at mga mithiing unti-unti nang nawawala. Hindi inaasahan na magagalit si Davidson. Pinagalitan niya ng husto si Harley. Sinisisi niya ito dahil nakalimutan na nito ang orihinal na layunin sa pagbuo ng sasakyang ito. Davidson, dapat ka nang magising. Ang taong nag-improve ng steam engine ay tuluyang nalugi dahil sa kakulangan ng pondo. Bakit mo gustong tahakin ang ganyang kawalan? Gusto kong magtagumpay, at kaya mo rin iyon. Harley, may isang negosyanteng namuhunan sa atin. Bagaman mas maliit ang perang ibinigay niya kumpara sa kumpanya mo, pero sapat na para mapasaya ang iyong ama. Libo-libong tao ang nagtayo ng mga piramide, pero may nakakaalala ba sa kanilang pangalan? Pero kaya natin, pero hindi sa pamamagitan ng pagtatrabaho para sa iba. Pagkatapos magsalita ni Davidson, dinala niya si Harley sa harap ng bagong gawang pabrika. Bagaman hindi ito masyadong malaki, bawat ladrilyo at bawat tile ay naglalaman ng kanilang pag-asa at pagsisikap. Tiningnan ang mga pangalan ni Harley at Davidson na nakaukit sa karatula. Doon lang napagtanto ni Harley na hindi lang ito isang tatak, simbolo ng kalayaan at ang huli nilang pangarap. Pagka-uwi sa bahay, pinunit ni Harley ang kontrata sa trabaho sa harap ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng 4 na taong sistematikong pagsasanay, lalong tumaas ang antas ng husay ni Harley sa pagdidisenyo. Hindi lang niya matagumpay na naresolba ang problema sa pagtagas ng langis ng makina, kundi sa sumunod na 2 taon, ay nakapag-research at nakabuo rin siya ng kauna-unahang V-twin engine sa mundo, kung saan ang disenyo ng butterfly valve ay nakapagbibigay ng mas malakas na puwersa. At dahil sa malaking displacement na 800cc, ang bilis ng sasakyan ay kaya pang umabot sa 140 km/h. Gayunpaman, kahit ang masarap na alak ay mahirap hanapin sa eskinita, ang mga motorsiklo nilang Harley ay hindi gaanong maganda ang benta sa merkado. Paano kaya makakaalpas sa mahirap na sitwasyong ito? Sa isang piging, isang sinabi ng investor na si Charlie, ang nagpamulat sa kanila, ang kompetisyong ito ay may 3 bagay. Una, pagbebenta, kailangan natin ng mga dealer para maibenta ang ating mga produkto. Pangalawa, mas maganda ang ating mga motorsiklo pero walang nakakaalam. At ang karera ang makakalutas sa problemang ito. Noong Martes, tinalo natin ang mga taong iyon. Tama ka, ang kinabukasan ng kumpanya ay nakasalalay sa karerang ito. Para maipakita sa mundo ang lakas ng mga motorsiklo, ang pagsali ng Harley sa karera ang tiyak na pinakamagandang opsyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kailangan nilang harapin ang isang uri ng kompetisyon na relay race na hindi pa nagagawa noon, kung saan kailangang tumakbo ng 3 ikot sa gubat ang mga racer. Kung may masaktan ay maaaring palitan, pero kapag bumagsak ang motor, tapos na ang karera. Hindi lang ito pagsubok sa kakayahan ng mga racer, kundi isa ring pagsubok sa limitadong kakayahan ng mga motorsiklo. Nang iwagayway ng hurado ang bandila, mabilis na humarurot ang lahat ng mga kerista. Ang maputik na daan sa bundok ay malaking hamon sa galing ng mga kerista. Pero para manalo, hindi sila nagpatinag at sagad kung maggasolina. Gayunpaman, ang matinding paggamit sa mahabang panahon
ay nagdulot ng sunod-sunod na aberya sa ilang motorsiklo. Ang pinaka-nakakatawa at nakakaawa ay ang sitwasyon ng kareristang ito. Dahil hindi malinaw ang nakikita sa daan, napilitan si Walter na itapon ang kanyang goggles. Pagkatapos ay mabilis na hinabol ang Indian racer sa unahan. Hindi inaasahang walang sportsmanship ang kalaban. Binangga niya ang kanyang katawan kay Walter dahilan upang tumama ang kanang paa nito sa bato. Bagamat hindi matiis ang sakit, hindi siya nagpasyang lumabas para magpalit ng rider. Sa halip ay hinugasan ang sugat ng matapang na alak at muling sumabak sa karera gamit ang motor. Ngunit dahil dito, si Eddie na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makapasok, ay nakaramdam ng matinding galit habang lalong umiinit ang karera. Sa ikatlong round, naabutan na ni Walter ang Indian racer. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang gumanti at sinipa ng malakas ang kalaban habang hindi ito nakabantay. Dahil dito, tuluyang nawala ng kakayahang lumaban ang Indian motorcycle. Gayunpaman, mas matindi pa ang kompetisyon sa labas ng karera. Samantala, habang hindi pa inaanunsyo ang resulta ng karera, ang may-ari ng Indian motorcycle na si Hendy, ay nagmadaling gumamit ng mas mataas na komisyon para akitin ang maraming dealer. Ang kondisyon ay hindi sila papayagang magbenta ng mga motor ng Indian. Sa ganitong paraan, anuman ang maging resulta ng karera, sigurado na siyang mananalo. Hindi nagtagal pagkatapos nito, kinaladkad ni Walter ang kanyang sugatang katawan at nanalo sa kampyonato. Habang ipinagdiriwang ng lahat, sinabi ni Charlie, sa lahat ang mga kawalang katarungan na kanyang nasaksihan. Agad nitong pinag-alab ang galit sa puso ni Walter. Hendy, kahit marami kang trick, walang sino man ang makakalimot sa kanilang nakita ngayon. Binabati ko kayo, nanalo kayo sa karera. Ang panunuyan na ito ay parang nagdagdag lang ng gasolina sa apoy. Dahil sa mainit na ulo ni Walter, binugbog niya si Hendy. Sa huli, nakakuha lang sila ng kontrata sa 11 dealer, habang ang Indian ay madaling nakakuha ng daan-daang dealer. Para sa bagong tatag na Harley motorcycle, walang duda na isa itong napakabigat na dagok. Sa gitna ng walang katapusang pagtatalo nila, isang negosyante ang nagdala sa kanila ng pagkakataon. Nagpahayag siya ng isang karerang hindi pa nakikita noon. Ang track ay isang kahoy na kerahan na may 60 degree na kurbada. Kaya ang bilis ng motor ay dapat umabot ng hindi bababa sa 120 km/h. At bawal lagyan ng preno ang mga motor, bagamat mapanganib ito. Ngunit sa mismong lugar ay may libo-libong tagahanga ng motorsiklo. Nasabik na sabik, walang duda na ito ay isang magandang pagkakataon para sa Harley-Davidson na itaas ang kanilang reputasyon. Mabilis na nagdesisyon si Walter na sumali. Ngunit para kay Davidson, ito ay parang pagpapakamatay lamang. Bukod pa rito, hindi pa lubusang magaling ang sugat sa binti ni Walter. Habang mainit ang pagtatalo ng lahat, humakbang si Eddie. Sinabi niyang gusto niyang palitan ang sugatang si Walter para sumali sa kompetisyon. Ngunit mariing tinanggihan ni Walter ang kanyang mabuting alok. Dahil sa galit, diretsyong umalis siya sa koponan. Hindi inaasahan na sa araw ng karera, biglang nakita ni Walter si Eddie na nakasakay sa motor na Indian. Nagkatinginan sila at ngumiti. Hindi siya sinisi ni Walter, dahil naiintindihan niya na gusto lang patunayan ni Eddie ang kanyang sarili. Nang maghudyat ang referee, ang mga karerista ay parang mga palasong pinakawalan. Mabilis na humarurot mula sa starting line patungo sa matarik na track. Sa 60 degree na kurbada, kailangang sagarin ng mga karerista ang kanilang mga gas para magkaroon ng sapat na centrifugal force. Kahit ganoon, may dalawang karerista pa ring nagkabanggaan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng takot kay Harley at sa lahat ng nanonood sa labas, ngunit, sina Walter at Eddie ay nananatili pa ring namumuna sa ikalawang ikot. Ilang motorsiklo ang hindi na nakayanin, sumabog at nagliyab. Ang hiyawan ng mga manonood ay agad na umalingaw-ngaw ng walang tigil habang lalong nagiging agresibo ang mga karerista. Pagdating sa ikatlong ikot, sina Walter at Eddie ay magkapantay pa rin at mahirap tukuyin ang mananalo. Pinaabante nila ng todo ang kanilang mga motor, hindi napapansin ang mga rescue workers sa unahan. Nang makarating sina Harley at Davidson sa pinangyarihan, pumanaw na si Eddie. Dahil dito, nakaramdam si Walter ng matinding pagsisisi. Kung hindi siya nagpumilit na sumali, marahil ay hindi nangyari ang trahedyang ito. Matapos idaos ang libing ni Eddie, naglabas sila ng pahayag, na mariing bumabatikos sa mapanganib na karerang walang preno at idineklara, na permanenteng aalis ang Harley motorcycle sa mga katulad na karera. Kasabay nito, pinuputol na rin nila ang ugnayan sa lahat ng mga dealer na sumusuporta sa karerang ito. Gaya ng inaasahan, nagsimulang bumagsak ang kanilang benta. Ngunit ang nakakatuwa, marami pa rin ang humahanga sa kanila. Ang diwa ng kalayaan na kinakatawan ng kanilang brand. Sa ganoong paraan, mabilis na lumipas ang 8 taon. Ang tatlong nagtatag ay nagpakasal na rin sa panahong ito. Gayunpaman, laging nagdadala ng hindi inaasahang pagsubok ang kapalaran. Noong Abril taong 1917, kasabay ng opisyal na pagdeklara ng Amerika ng digmaan sa Alemanya,
Sinimulan ng bansa ang sapilitang pagpapatala sa militar para sa mga lalaking may edad 18 hanggang 30. Karamihan sa mga pangunahing teknikal na empleyado sa pabrika ay nawala dahil dito. Mas masahol pa, ang gobyerno, ipinagbawal ang paggamit ng gasolina sa mga industriyang hindi naman kailangan. Lalo nitong pinahirapan ang sitwasyon ng Harley motorcycle. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ng lahat, nakakita si Walter ng liwanag. Iminungkahi niyang makipagtulungan sa militar at bigyan sila ng matitibay na motorsiklong pang-militar. Pero inisip ni Harley na gusto lang niyang pagsamantalahan ang gyera para kumita. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo kay Walter, galit na umalis si Harley. Dahil ang kuya niya mismo ay nasugatan sa gyera, na naging sanhi ng pagkaparalisa nito habang buhay, pero kung hindi makikipagtulungan sa militar. Ang negosyong pinuhunan nila ng napakaraming pagsisikap ay haharap lamang sa pagkabangkarote. Hindi alam ni Harley kung saan ilalabas ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang kuya lang siya makakapagsabi, gayunpaman. Ang kuya niyang laging tahimik ay biglang nagsalita, "Mabuti, ano ang sabi mo Joey? Tulungan mo sila." Dahil naranasan na niya ang kalupitan ng digmaan, lubos niyang nauunawaan kung gaano kahalaga ang isang dekalidad na motorsiklo para sa mga sundalo. Hindi inaasahan na pagdating nila sa militar para isumite ang plano ng pakikipagtulungan. Naisip na rin pala ng dati nilang karibal na Indian ang katulad ng sa kanila. Matapos ang matinding kompetisyon, nagpa siya ang general na bumili ng 35,000 motorsiklo mula sa mas malakas na kumpanyang Indian, habang ang Harley ay nakakuha lang ng maliit na bahagi na 5,000 unit. Sa kabila nito, hindi nawala ng pag-asa si Davidson. Agad niyang inilabas ang disenyo ng motorsiklo. Ang planong militar na inihanda niya ng maaga, na may sopistikado at praktikal na disenyo na mabilis na kumuha sa loob ng general. Hindi handa ang kinatawan ng Indian. Puro lang mga walang kabuluhang salita ang ginamit niya para ipakita ang galing sa disenyo ng kanilang kumpanya. Nang makita ito ni Davison, agad siyang nakaisip ng magandang plano. Tiniyak niya sa general na magbibigay sila ng libreng serbisyong pagpapaayos pagkatapos ng benta para sa militar, at magtatayo pa sila ng paaralan para sa pagmamaneho ng motorsiklo sa loob ng kampo. Tuturuan mismo ng mga eksperto ng Harley ang mga sundalo kung paano mag-maintain at magkumpuni ng mga motorsiklo. Tutal, ang anumang maliit na aberya ay maaaring makaapekto sa resulta ng labanan. Ang pahayag na ito ay masasabing tumimo sa puso ng general. Sa huli, nagpa siya ang general na kumuha ng 15,000 unit mula sa order ng kumpanya na Indian para ibigay sa Harley kung talagang maganda ang mga ito gaya ng sinasabi nila. Magpapatuloy siya sa pagdagdag ng order ng mga motorsiklo. Dahil sa mahirap na order na ito na nakuha nila, ang Harley motorcycle ay muling nabuhay mula sa bingit ng kapahamakan. At si Harley, bilang pangunahing tauhan ng negosyo, sa ilalim ng kanyang panulat ay sunod-sunod na nailabas ang mga modelong motorsiklo na ginawa para sa larangan ng digmaan, habang sina Davison at Walter naman ang humawak sa produksyon at kalidad. Tiyaking ang bawat motorsiklo ay kayang humarurot sa larangan ng digmaan. Hanggang noong Nobyembre taong 1918, ang usok at apoy ng unang digmaang pandaigdig ay tuluyan ng naglaho. Gaya nga ng naunang prediksyon ni Davidson, ang balita tungkol sa mga motorsiklong Harley na nagligtas ng maraming buhay ng mga sundalo ay kumalat sa kung saan-saan. At ang unang nakapasok sa kabisera ng Alemanya ay isang Harley. Ang kabayanihang ito ang nagluklok sa kanya bilang isang alamat sa puso ng publiko. May mga sundalo pang ang naglakbay ng malayo para bisitahin ang pabrika. Para lang magpasalamat, naparito ako para makipagkamay sa nagligtas ng buhay ko. Iniligtas nito ang buong batalyon namin, kung wala ang motorsiklong Harley, wala na sana kami sa mundong ito, tama ka. Noong panahong iyon, natamba ako dahil sa mga bala ng mga Aleman. Halos wasak na ang motorsiklo, yupi na ang frame nito at tumutulo na rin ang langis sa gearbox. Pero tumatakbo pa rin ito. Ganoon ba ito kagaling, kaya nakalabas ako roon. Nadala ko ang intelligence report sa headquarters. Sa huli, ibinigay ng mga sundalo kay Harley ang watawat na may pirma ng buong batalyon. Talagang karapat dapat ka sa makabuluhang redyalong ito. Pagkatapos, ang market share ng Harley motorcycle ay nalampasan pa ang namumunang Indian. Dahil dito, labis na nag-alala ang boss ng Indian. Gumastos siya ng malaking halaga para bilhin ang lahat ng modelo ng motorsiklo ng Harley at ipinadala ang mga ito sa pabrika para kalasin ng isa-isa. Pagkatapos ng maraming gabing pagsasaliksik ng 12 ng eksperto, natuklasan nga nila ang isang butas ng napakabilis. Nagpadala ng sulat ang abogado sa kumpanya ng Harley. Pagkabasa nito, labis na nagsisi ang Harley. Lumabas na isang set ng clutch. Ang clutch na dinisenyo mo 10 taon na ang nakalilipas ay nakalimutang iparehistro para sa patent. Ngayon, walang hiya itong ipinaparehistro ng Indian at ginagamit pa ang dahilan ng copyright infringement para humingi ng danyos.
Kahit kumuha na si Davidson ng pinakamahuhusay na abogado, karamihan sa kanilang mga motorsiklo ay gumagamit na ng clutch na iyon. Tinataya ng mga abogado na aabot sa hindi bababa sa $1,000,000 ang kailangang ibayad na danyos. Para makapagpatuloy ang operasyon ng kumpanya, iminungkahi ni Harley na siya na lang ang magbitiw. Sa ganoong paraan, kahit matalo sa kaso, hindi madadami ang kumpanya. Gayunpaman, sinabi ni Davidson na ito ay Harley Davidson, at kahit pa tayo ay mabangkarote, dapat itong manatiling Harley Davidson. Pagdating ng gabi, ibinahagi ni Harley sa kanyang asawa ang kabiguan na kanyang nararamdaman. Gusto lang naming gumawa ng motorsiklo, na kayang maglibot sa buong mundo, hindi ko akalaing ganito kahirap. Pagkalipas ng ilang araw, pagdating niya sa kumpanya, nakita niyang wala ng laman ang pabrika. Palaay, kusa nang ibinenta ni Walter ang lahat ng ari-arian para pambayad sa danyos. Tinanong siya ni Davidson kung bakit niya ginawa iyon, hindi na nagpaliwanag si Walter. Sa halip ay dinala niya sila para ipakita ang isang espesyal na bagay, ang motorsiklong Harley na unang henerasyon na binuo nilang tatlo, na siya ring saksi sa kanilang kabataan. Dahan-daang hinaplos ni Harley ang katawan ng motor habang puno ng halo-halong damdamin. Sa kalawangin nitong frame, malinaw pa rin nilang nakikita ang numerong 1 na nakaukit. Agad nilang naalala ang kanilang mga sarili noong kabataan, na nagsusumikap para sa pangarap. Bagamat pumuputi na ang kanilang buhok dahil sa paglipas ng panahon, ang pangarap sa kanilang puso ay hindi kailanman kumupas. Kaya naman, sumakay si Walter at muling pinaandar ang motor na ito. Hayaan ninyong subukan ko, hawakan ninyo ito. Nang umalingaw-ngaw ang ugong ng makina, labis ang kagalakan ng tatlo. Tila bumalik sila sa nakalipas na 18 taon. Nang magsimula ang panaginip sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na rin ni Davidson ang desisyon ni Walter, na ibenta ang kumpanya. Tama ka, Walter. Magsisimula tayo ulit, hindi para tayo ang maging numero 1, kundi para ang Harley Motorcycle ang maging numero 1. Harley Davidson pa rin tayo. Patuloy tayong gagawa ng mga motorsiklo, kahit na sa isang sirang bahay lang tayo makakagawa. Sa ganoong paraan, ang tatlong tagapagtatag sa maliit at simpleng bahay na ito, ay nagsimula ng isang bagong paglalakbay sa pagnenegosyo. Ang Harley Davidson ay nanatiling tapat sa orihinal na intensyon nito, kahit nasa gitna ng nakaranas ng pagbabago sa panahon at pagdaan ng pagbagsak ng ekonomiya, ngunit umasa sila sa patuloy na pagbabago at matatag na espiritu upang malampasan ang maraming paghihirap. Ngayon, ang impluwensya ng tatak ng Harley Davidson ay kumalat sa buong mundo. Ang bilang ng mga miyembro ng club ay lumampas na sa 1,000,000, tulad ng sinabi ni Davidson. Maaari ka nitong dalhin sa bawat sulok ng mundo, at ang lahat ng dakilang tagumpay na ito ay nagmula sa isang maliit na ideya ni Davidson. Marahil, bawat isang pag-iisip, ito ang pagkakataong magpapabago sa buhay mo. Dapat mong malaman na ang buhay ay nakakabagot, at tanging sa pag-akyat mo lang mararamdaman ang hangin. Malayo na ang patutunguhan, ngunit kung maglakas loob kang sumulong, makakamit mo ang tagumpay. Marahil ang daan sa unahan ay tiyak na puno ng paghihirap, at mga balakid, ngunit basta't manatili kang matatag sa iyong paniniwala, at patuloy na sumulong, tiyak na darating ang panahon sa isang punto, na magdadala sa iyo ng mga kaaya-ayang sorpresa.